Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus, lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Muli po, Happy Easter! Ngayon pong Sabadong ito, tayo po ay nasa second week of Easter. Ngayon pong araw na ito, ating pagnilayan ang ating pong ebanghelyo tungkol po sa paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. Mga minamahal, ewan ko po kung inyong naranasan sa inyong buhay na parang wala ang ating Panginoon. Parang hindi maramdaman ang Kanyang presensya. Lalo pa nga pag tayo po ay dumadaan sa mga matinding pagsubok, parang tahimik ang Diyos. Parang iniwan tayo ng Diyos. Sabi ng isang kanta, parang tulog ang Diyos. Minsan, mayroong mga karanasan sa ating buhay na parang ating hinahanap ang Kanyang presensya, pero hindi natin siya maramdaman. Ang ibig sabihin ba,
may mga lugar, pagkakataon, o mga tao pong hindi kayang marating ng ating Panginoon o wala ang ating Panginoon. One time po, aking naalaala, no? Ako po ay naimbitahang magmisa sa isa pong city jail dito po sa Manila. At alam po ninyo, ang mga kulungan dito minsan nakakatakot. Ito po yung mga tao minsan na labas-pasok sa kung ano-ano po mga krimeng nagawa doon po sa kulungan, no? May mga maaring drugs na nakit, no? Meron pong nakapatay, no? Nag-aantay na lang sila po ay madala po doon sa munting lupa dahil sa matinding krimen na nakailang nagawa. At nung ako'y nagpunta sa lugar na iyon, nung first time po magmisa sa loob ng city jail, ako'y kinabahan. Sabi ko, para namang ba tayo nakakapag-misa dito? Ang mga tao ba rito ay naniniwala pa sa Diyos? Di ba yung mga tao dito ay gumawa na ng masama? Baka naman sila ay hindi naniniwala sa Diyos. Pero alam po ninyo, sa laking gulat ko at laking tuwa ng aking puso, habang ako po'y nagmimisa doon sa loob po ng kulungan, aba, yung mga preso, ang lakas pong sumagot, sila po ay nanalangin, at ramdam po nila yung, sila po yung nagsisisi, no, na, at ramdam nila na kahit sila ay makasalanan, sila po ay nagsusumamong, sana ang Diyos tunay nga sumasa amin. Sana nga ang Diyos mapatawad kami, mabigyan kami ng muling pagkakataon. Habang ako pinag-misa, parang ramdam na ramdam ko, naroon po ang Diyos. Nagbibigay ng pag-asa po sa kanila. Ang Diyos ang kailang kinakapitan. Ang Diyos na lamang ang kailang pong pag-asa. Sa kabila po ng kailang pagkakamali, mga bagay na hindi magandang na nagawa, no? Mga minamahal, minsan po ang ating akala yung mga taong ganoon, no? Mga tao sa preso, hindi na kayang marating ng Panginoon yan, no? Ang Diyos ay wala na sa kanilang puso, wala na sa kanilang pag-iisip, wala na sa kanilang alaala. Pero ako po'y nagulat na ang Diyos pala ay naroon pa din. Kahit na gaano kasama o makasalanan ng ilang tao, minsan magugulat ka, ang Diyos ay nasa kanilang pa rin puso. Kaya nga sila po ay nagsisisi, sila po ay nalungkot sa kanilang nagawa. Marahil po mga minamahal na kapatid sa ating pong buhay, may mga taong ating akala ay wala ng pag-asa. Sinukuhaan mo na. Kahit ang Diyos wala na magagawa sa Kanya. May mga lugar na ang ating pakiramdam ay ang Diyos ay hindi rin kayang marating. Wala doon ng Diyos. Masamang tao ang naroon. Pero ang totoo po niyan, ang sabi sa Ebanghelyo, yung lugar na akala mo ay hindi na kayang marating ni Jesus. Halimbawa po, yung mga alagad, nasa gitna na po ng dagat, no? Nasa gitna po ng lawa doon po sa Capernaum, pero ang Diyos, ang ating Panginoon, narating pa rin sila. Ang Panginoon na kasama pa rin nila. Kahit pa nga po, sila po ay natakot. Multo ang akala nila, no? Pero hindi pala. Ang presensya ni Jesus ay sumakanila. Sila ay narating at naabot pa rin ng ating Panginoon. Mga minamahal, siguro po may mga tao tayong pinapanalangin na ating akala na kung wala ng pag-asa ito, no? Parang himala na lang ang magiging paraan upang ang tao ito'y magbago, no? Baka nga atin ang sinukuan, ayaw mo na ipagdasal. Baka po may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo po ay down na down. We feel so depressed and hopeless. Wala ang Diyos. Hindi narinig ng Diyos ang panalangin ko. Ngayon pong araw na ito, pinapaalahanan tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Wala pong lugar ang hindi kayang marating ng ating Panginoon. Wala pong tao, wala pong puso ang hindi kayang mapasok ng ating Panginoon. Ang kailangan lang, of course, tayo po ay magtiwala, tayo po ay tumawag, tayo po ay umasa sa Kanyang panahon, sa Kanyang paraan. Ang Diyos ay darating. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa ating buhay at kayo din po sa buhay ng ibang tao. Nawa patuloy pa rin ang ating pananampalataya at panalangin na si Jesus ay darating. Ang Kanyang presensya ay ating maramdaman at ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pagpagaling, ang Kanyang pong mga paghimalang kamay ay ating maranasan. Hayaan niyo po ngayon po ay manalangin po tayong lahat na nawa po huwag tayong panghinaan,
Huwag tayong sumuko na si Jesus ay darating sa ating pong buhay. Anumang pagsubok ang ating pinagdaraanan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa assurance na Ikaw ay palagi pong darating sa aming buhay. May mga pagkakataon, Panginoon, na aming pakiramdam, iniwan kami, nag-iisa kami, madilim na ang aming buhay, wala ng pag-asa. Sa mga pagkakataong iyon, Panginoon, nawa tunay nga, Ikaw ay dumating, iyong iparamdam, Ikaw ay kasama namin. Ang aming loob ay lalakas, aming pag-asa ay mabubuhay. Ang aming pananampalataya ang siya magiging lakas namin na sa kabila ng mga pagsubok na ito sa aming buhay. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, alam namin, sa huli, ang lahat ng bagay ay mayroong katugunan sa iyong awa, sa iyong biyaya. Nawa Panginoon, anuman pong nagdaraan ng pagsubok sa mga sandaling ito, iparamdam mo sa amin na Ikaw ay aming kasama. Dahil walang lugar, walang tao, at walang puso ang hindi kayang marating ng iyong presensya. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming idadalangin sa pamamagitan ng iyong ngalan sa aming Ama sa langit. Kayo na nabubuhay at naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat at muli, Happy Easter!